prevention is always on our advantage. So, paano nga ba natin mapiprevent ang burnout? Ayun, Gilivers, tapos na yung ating seminar for business owners and leaders po yun. So I discuss paano nga ba natin ma-prevent yung magkaroon tayo ng burnout, o how to prevent burnout as a leader. Alam nyo, sa atin kasi as a leader or business owners, talagang nabe-burnout tayo. Hindi natin maiwasan na ma-experience talaga natin yun. Kaya dapat, para hindi paulit-ulit na mangyayari sa atin yun, o hindi na mangyayari sa atin, piniprevent din natin. So sabi nga, di ba, prevention is always on our advantage. So paano nga ba natin mapiprevent ang burnout? Pero bago natin sabihin yun, ano po na yung mga nagko-contribute para tayo ma-burnout? So yun yung mga discuss ko. Mag-share lang ako ng konti. So if you want this in your company, kung gusto mo sa schools, school leaders, sa mga businesses, pwede nyo akong invite. Ayan po aking personal FB. Okay, so isa sa mga na-highlight ko kanina is decision fatigue. Yung sobrang dami nating decisions na ginagawa. Alam nyo ba, according to research, no, an ordinary adult pala is making an average of 35,000 decisions, micro decisions. Dami, no? Siguro, yung iba dun, hindi na tayo aware. Diba? And as a business owners, kami rin natin din decision na. Meron mga small decisions, meron mga mid-stake decisions, o meron mga high-stake decisions na ginagawa natin. So, sa kakagawa natin ng mga decisions, talagang nabe-burn out na tayo. Now, paano natin may iwasan yan? Ito, personal ko rin itong ginagawa. Ito yung mga tips. So, una, kailangan nagde-delegate tayo. So, may delegation. Yung mga inassign natin na mga team leader, department head, kailangan hindi lang responsibility meron sila, nagdi-decision din sila. So, let them decide on some matters. Okay? Yung mga dinidesisyon na mga high stakes decisions. And second, ako, for me, no, may mga inassign ako na head or EA. So, dapat meron tayong EA. Dapat meron tayong buffer. So, kumbaga, sila muna yung unang mangunsume. Sila muna yung unang may stress bago tayo. So, meron kang buffer. So, yung EA mo, siya na yung problema ng pag may conflict ng schedule, siya yung gagawa ng paraan, pag may mga reports, delays. And third, do not involve 100% sa problem. So, lalala ko nung ako po ay principal and dean, College of Education. So, may mga problems na hindi na ako nai-involve. For example, kaya na sagutin yung coordinator sa LM, o may mga nag-away sa dalawang estudyante nag-away, meron naman kami prefect of discipline, so sila na yung hindi na ako nag-involve. So, hindi mo na dapat involve ang sarili mo sa mga maliliit na problema. Okay? And last, meron ka ng may structured na yung routines mo. Like, para hindi ka na nahirapan mag-decide on small things like damit mo, alam mo na, na-sked na. Like, si Zuckerberg nga, di ba? Puro gray ang damit niya. Puro gray ang damit niya. So, meron ka ng structured, kung anong coffee, kung anong iniinom mo, kung anong kinakain mo, kung anong lulutuin for you, something like that. Okay? So, marami pa tayong diniscuss. So, if you want this seminar for your leaders, so marami pa tayong di-discuss, PM me sa personal FB ko. So, yan po ang aming naganap na seminar. Christian Leadership
organization. Thank you so much, Ma'am Giselle and the rest. Thank you. Let's go. Let's go.